Saldico nagsalita na matapos ituro ni Chis Escudero na siya ang pasimuno sa demolition job laban sa kanya dahil sa pagkampi niya kay Vice President Sara Duterte. At eto, breaking news, sa Saldico nagsalita na at si Lisa Araneta Marcos ang itinuturo na pasimuno sa mga issue na ibinabato kay Senator Chis Escudero. Grabe to. Alam naman ho natin na talagang marami hong, hindi naman sobrang dami, yung mga against lang sa Duterte na nagalit or tumaas ang kilay dito kay Senate President Chis Escudero dahil nga sinunod niya ang desisyon ng korte. Na yun naman din talaga naman dapat ang sundin mo dahil korte na nga ho yun, kataas-taasan yun. Ngayon, alam naman din natin na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay pakana ng Congress. At isa na ho dyan si Saldico. At alam din naman din ho natin na itong si Lisa Araneta Marcos ay may galit din kay Vice President Sara Duterte. At kamakailan nga lang nagbigay po ng interview etong si Senate President Chis Escudero na kung saan ay talagang black propaganda lamang ang ginagawa sa kanya. Mapatungkol ho dito, parang ang mangyayari ho kasi parang pagkatapos ni Vice President Sara Duterte na nasiraan sa publiko ay parang isusunod na ito si Chis Escudero at si Senator Villanueva. Dahil etong dalawang senador na to, ito po yung mga pinag-iinitan nila. At alam din naman ho natin na etong si Senator Villanueva ay isa to sa mga tumuligsa mapatungkol sa bilyong-bilyong budget ng flood control. So ngayon, eto na nga, no, nagkalabasan na at nagkaturuan na kung sino nga ba talaga ang pasimuno sa demolition job kay Senator Chis Escudero. Kasi kamakailan lang din, na-vlog ko na rin at napansin ko na bakit laban ng mainstream ng ibang mainstream media na bakit parang pinupoint or tinutumbok nila etong si Chis Escudero mapatungkol ho dito sa budget ng flood control. Ngayon, alam naman din ho natin na medyo nagkakadikdikan etong Senado at Kamara mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at mas lalong nagalit etong House of Representatives sa Senado dahil sinunod po ni Chis Escudero, ni Senate President Chis Escudero etong kagustuhan or desisyon ng Supreme Court na ipagpaliban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ituloy po ito sa 2026. Anong 2000, Jay? Sa 2026 February. So no, grabe na talaga kapag ikaw ay hindi mo talaga nasunod ang kagustuhan ng mga anti-Duterte ay ikaw naman ang isusunod nila sa mga kademonyuhan nila. At dito nga no, may ano nga dito na kung nasa na ba yan? Eto. Oo, wait lang ha. Eto, no? Eto yung video nung nakaraan na sinasabi ni Senator Chis Escudero na ito ay demolition job lang sa kanya dahil hindi niya nasunod ang kagustuhan ng mga anti-Duterte. So ito po, panoorin ho natin. Ibinunyag ngayon ng Pangulo ng Senado na meron umanong demolition job sa kanya ang isang mambabatas matapos siyang akusahan nagdagdag ng 142 billion peso na pondo para sa flood control project sa ilalim ng 2025 budget. Inihag ito ni Escudero kasunod ng kautusan sa SONA ni PBBM na imbestigahan, busisiin at panagutin ang mga sinasabing sangkot sa mga posibleng katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Depensa rin niya, bagamat may ginawa na silang realignment o yung pag-amyenda sa pambansang budget, ay bahagi lamang ito ng kanilang mandato. Live report mula kay Mean Corbera. Mean?
Alex, desidido raw ang mga senador na busisiin saan napunta ang bilyong pisong pondo na inilaan para sa flood control projects ng gobyerno, lalo na yan sa matapos ngang maranasan ang malawakang pagbaha, partikular na sa Metro Manila. Ayon sa Minority Bloc, hinihintay lamang nila ang mga resolusyon na ma-refer sa kinauukulang komite dito sa Senado. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Humanda ang mga mahilig sa insertion. Yan ang babala ng Minority Bloc sa Senado matapos ipag-utos ng Pangulo sa kanyang sona kahapon ang investigasyon sa lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto, isa ang isyong ito sa kanilang bubusisiin oras na isa lang na ang pambansang budget sa susunod na taon. Maghahain rin anya sila ng resolusyon para alamin saan napunta ang pondo para sa flood control matapos namang maranasan ang malawakang pagbaha lalo na sa Metro Manila. We are a privilege speech can trigger that. If not, we will file one. Hinamon naman ni Senator Ping Lacson ang mga kapwa senador at kongresista na pakinggan ang babala ng Pangulo, lalo na ang tungkol sa katiwalian. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Dapat anyang imbestigahan talaga ang issue dahil mula 2011, umabot na sa 2 trilyong piso ang inilaan ng gobyerno sa flood management programs ng DPWH at maaring kalahati umano nito 1 trilyong piso napunta sa katiwalian. Tinawag namang demolition job ni Senate President Francis Escudero ang issue ng pagpapalutang sa umano'y ginawa niyang insertions sa pambansang budget para umano sa flood control projects sa kanyang lalawigan sa Sorsogon. Isa si Escudero sa sinasabi nagsingit ng 142 billion para sa umano'y flood control sa ilalim ng 2025 national budget. Pero ayon sa senador, ginamit ang isyong ito para siraan siya para harangin ang pagtakbo niya sa pagka-Senate President. So ano lang dito, nakakapagtaka dito, paano madadagdagan ni Senator Chis Escudero ng budget yun, ay may private forum pa na nagaganap bago ibigay yung yung budget na yun. At 'di ba, bakit pinayagan ng Congress na bigyan ng ganong kalaking halaga etong kung sakali man nanghihingi si Chis Escudero ng ganong kalaking halaga para sa budget nila? Nakapagtaka lang. Pag-amin ni Escudero, may ginawa siyang insertion sa budget pero ang insertion, realignment o pag-amyenda sa pambansang budget ay bahagi ng kanilang trabaho. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganoon ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Sa pag-iimbestiga ni Escudero sa Kamara galing ang paninira laban sa kanya pero tumanggi muna siyang pangalanan ang sangkot na kongresista. Iyan daw ang dahilan kaya kasama sa paninira sa kanya ang paglabas ng video ng umano'y pagpunta niya sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez para tiyakin umanong naisama sa national budget ang kanyang insertions. Pero iginit ni Escudero na sa 27 taon niya sa public service, hindi pa siya nakasuhan ng korupsyon. Siya rin ang isa sa maunang pumalakpak kahapon sa sona ng Pangulo nang iutos nito ang investigasyon sa flood control projects kasama na ang mga umano'y ghost projects. I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. To that, sorry huling nagbaha ng matindi sa lalawigan ng Sorsogon, sisang pa, taong 1987. So excuse me,
nagbabahaman sa amin, nakita namin yung dahilan. Excuse me. Masyado nang mababaw yung ilog. Maghahain naman si Escudero ng panukalang batas para tuluyang ipagbawal na maging supplier o contractor sa lahat ng proyekto sa pamahalaan ng mga kamag-anak ng mga politikong nakaupo sa pwesto hanggang 4th degree of consanguinity. At bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging contractor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Alex, kanina nakapaghalal na ang Senado ng mga magiging chairman ng mga komite dito sa Senado. Isa sa nahalal ay si Senator Rodante Marcoleta. Alam nyo, dito sa panayam na to, yun nga, no, na kung parang inamin ni Saldico na siya talaga, na totoo talaga ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Mga banateros, babalikan ho natin to, ha. Balikan ho natin to. Etong video na to ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang umahawak ng budget. No, kasi usapang budget eh. So balikan lang natin to. Saglit na saglit lang to. Bago ko ipakita sa inyo yung sagot ni Saldico at itinuro niya si Lisa Marcos na siya yung pinuno ng demolition job laban kay Chis Escudero. So panoorin nyo to, ha. So baka kasi nakakalimutan na ho natin to eh. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Dalawang tao lang umano ang nagpapasya ng alokasyon ng national budget ng Pilipinas. Sa part 2 ng recorded video interview na inilabas ng Office of the Vice President, tinukoy ni VP Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at Ako Bicol Party List Representative Elizaldico na siyang umano'y nagkokontrol sa pambansang pondo. Ito anya ang dahilan kaya hindi na siya sumipot sa September 10 deliberation ng House Appropriations Panel sa proposed 2025 OVP budget. Ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Inihalimbawa niya ang naging budget ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. Sinabi rin niyang may ilang kongresista na nanghingi umano ng parte sa naturang pondo, ngunit hindi niya ito pinangalanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Grabe, no? Yung 10 billion na yon, hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Grabe. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Gayon din anya ang nangyari sa So ganito, no? Kung ano
kung ano yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte na panggigipit ngayon, ginagawa din nila ngayon kay Chis Escudero. Dahil hindi nga nasunod ang kanilang kagustuhan. At meron pang isa niyan. Ito pa. Ha? O sige, sabihin na, ito pa isa. Ito, hindi ito hindi ito pumirma or hindi ito sumunod sa kagustuhan din ng Kamara. Hindi ito sumunod sa kagustuhan ng Kamara, kaya ang ginagawa ngayon ay binabanatan din sila or dinidemolition job din sila. Ito, pakinggan nyo. Parehas na parehas. Bumuelta si Tourism Chief Cristina Frasco sa ilang kongresistang pinupuntirya umano ang kanyang ahensya. Bagamat hindi anya pinepersonal, hindi raw malabong politika ang ugat ng pag-atake. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Sinagot ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga alegasyong underperforming daw ang kanyang ahensya. Aniya, umabot ng 3.86 trillion pesos ang ginastos ng international at domestic tourists sa bansa. So ngayon tingnan nyo to ang dami-dami na hong sinisisi dito sa mga budget na to. Nasamantalang, 'di ba? Nasamantalang sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang nag-ano niyan. Pero dito may kita nyo na kung sino-sino na lang sinisisi para hindi mapuna ng taong bayan na sila talaga yung gahaman sa mga budget. Kung matatandaan nyo sige mamaya, nandito yung sa video. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2023. Halos 7 milyon na rin daw ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo at unti-unti na raw nabuksan ang merkado sa ibang mga tourist market dahil inaasahang dadami ngayong taon ang mga bisita mula Australia, Canada, Japan, US, UK at France. Dagdag daw ito sa mga Chinese at South Korean na siyang top tourist markets ngayon ng bansa. Sa isang statement kamakailan, sinabi ni Tingog Party List Representative Jude Asite na hindi raw dapat maglagay pa ng excuses ang DOT dahil mas mababa raw sa target nitong 7.7 million tourists ang napapunta noong 2024. Si Deputy Speaker Paulo Ortega naman, sinabing kakarampot lang daw ang kinita ng bansa kontra sa mga kapitbahay nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Sinungaling pala kayo. Sinasabi nyo na nasagana ang kinikita ng bansa simula nung si Pangulong Marcos Jr. ang presidente. Tignan nyo kasi sinungalingan nyo. Dito huli kayo. O tignan nyo, pagmasdan nyo rin sino na ang mga bumabanat. Eto, kung sino yung mga bumabanat kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte, ganun din ang bumabanat kay Chis at doon sa hindi nila pakaalyado. Depensa ni Frasco, mahiya naman daw dapat ang mga mambabatas na tumapya sa budget ng ahensya. Lalo't mula sa 1.2 billion pesos noong 2023, bumaba ito sa 200 million pesos noong 2024 at 100 million ngayong taon. First of all, I don't take these remarks personally. Because when you say that the sector is not delivering, you're talking about over 6 million Filipinos working in the tourism industry and nearly 10 million more stakeholders across the nation. Really, that statement is a judgment on the service and sacrifice of tourism workers all over the nation. Ayaw niyang ikabit ang politika sa posibleng dahilan ng pagtapyas ng Kamara. Pakinggan nyo to sa budget ng DOT. Pero hindi isinasantabi ni Frasco ang anggulong ito. Lalo't ang asawa niyang si Cebu Representative Duke Frasco ay kumalas sa National Unity Party. Kumalas. So nung kumalas, eto na, niyari na nila. At hindi sinuportahan ang liderato ni Speaker Martin Romualdez. Yan nga yung sinasabi ko. Kapag kinalaban mo si Speaker, future Prime Minister Martin Romualdez, ganito ang gagawin sa'yo. So kung ano yung ginawa kay Vice President Sara Duterte, ganun din ang ginagawa kay Chis Escudero at ganun din dito kay Frasco. Parehas na parehas, walang pinagkaiba. I certainly hope not. But the timing of the remarks that were broadcasted by
the good gentleman from the House of Representatives, Isidre and Ortega, is quite suspect, considering that my husband, Congressman Duke Frasco, declared his stance as an independent member of the House of Representatives only 2 days before, or rather only a day before their remarks. No, dahil nakakahalata na ang ibang Congress na kapag hindi na sila pinapakinabangan ni Speaker, ano na sila, ginagapang na sila pa ilalim. So ngayon, yung ibang congressman, eto na, kumalas na. Eto, totoo yan, hindi ako nagbebero sa inyo. Ha? Kumalas na po. Ito basahin natin yung detail, yung title. 3 kongresista kumalas na sa majority block, bumuo ng independent group. So eto, pakinggan natin. Kung hindi ako nagkakamali, baka nagkakamali ako, di correct natin. Mula po sa Bacolod City Loan District ng Bacolod. Magandang umaga po, Kong Albi, and welcome sa ASPN. Magandang umaga, Pat P. At saka kay Ali, magandang umaga sa inyo. Alam mo, linawin ko lang. Hindi ako pwede umindi. Okay, ito po. Ang una natin, nagulat lamang ako sa research, Kong, no, na ito, you are referred to one of 3 speaker wannabes. So, did you aspire to be the House Speaker at all? Alam mo, wala talagang planong gano'n, no? I've been telling everybody that I have never made steps or any move to seek that position. Siguro nagkataon lang dahil nakita nila na hindi ako pabor sa mga ginawa ng previous administration ng 19th Congress. Kaya siguro inaisip nila na tatakbo ako Speaker. So, Kong, ito, do I follow-up question to that? Kasi, aside from your name, one of your name was floated as a possible speaker, yung kasamahan mo rin dito po sa kumalas, no, yung hindi bumoto po kay Speaker Martin Romualdez, si Kong Toby Tiangco at saka si Kong Duke Frasco, na pareho rin, yung mga pangalan rin po nila ay lumitaw, no, bilang mga pwedeng mga posibilidad na maging Senate Speaker of the House. Is it a coincidence na kayong tatlo rin ang nagsama-sama para mag-form ng minority block? Siguro, una-una hindi kami minority block. We are independent. No? We are neither with the majority nor the minority. So, parang we are not aligning ourselves with the minority. May minority leaders sila. They have their own block. We are independent. Nagkataon lang siguro, no? I think we shared the same sentiment that the previous Congress, no, where there were certain things na did not sit well with us. So, siguro nagsama-sama lang kami dahil pareho yung pananaw namin sa mga nangyari. And I think it was also verbalized by the President nung nagsalita siya ng SONA. Di ba? Isa sa mga reklamo namin is yung controversies regarding budget. Sa akin, I've seen some allocations na hindi dapat nilagay doon, pero for some reason na nandun. And then the President also mentioned that some of the projects palpak nga. May mga SOP for the boys and all those things. So, mukhang palagay ko rito na na to nung natunugan nila na ganito, kumalas na agad sila. Malamang sa malamang, baka susunod sa makalawa, itong mga to, pati si Toby Tiangco, sunod na rin yan. Sumusunod na yan na gigipitin na rin ng House. Taon lang. Linawin ko lang, Pat P. So kasi ngayon, ang alam ko lang, yung budget insertions, dagdag na proyekta, especially nga 2025 being an election year. Now I'm finding out na meron mga proyekto na inaprubahan na, proposed and approved, no, sa kasama na yan doon sa NEP. Tapos biglang mawawala po sa final version ng GAA. Tama po yun. So lumalabas yung BICAM, napaka-powerful po. Pwede nilang palitan at baguhin ang lahat po ng budget natin. At hindi rin sit well also with the President. Kaya nandito siya ng mga ibang provisions, may ibang proyekto. So may follow-up question dun sa question ni Ali is Kong, now na nag-independent ka, hindi ka ba natatakot na wala ka talagang pondong makukuha para dito sa inyong mga proyekto? Because alam naman po natin talaga, pag ikaw ay malapit sa speaker, malapit o sa mga kusina. Kakaiba din tong angkor ng Net 25,
Mala Eden Santos din, ha? Talagang tinumbok mo na kapag hindi malapit kay Speaker Martin Romualdez, walang budget. Malaki ang allocation na makukuha mo. Now that you've been very vocal and now that you have, you refuse to be with the majority and you want to be independent, how about your funding for your district, for the lone district of Bacolod? Well, if that's the price to pay for standing up of what you believe is right, then so be it. No? Pero ako naniniwala that the President mismo nagsabi na bubusisihin niya lahat ng mga proyekto ngayon at siya mismo nga ang titingin, no? At kung nakita niya na hindi aligned sa National Expenditure Program ng government, ibibito niya. So, sana nga. Naniniwala po ako doon na dapat talaga magkaroon po tayo ng sistema na yung mga valid, yung mga tamang programa na dapat i-implement, yun dapat ang unahin. At hindi po yung palakasan system at kung sino malapit, siya makakuha ng... yung palakasan system? Okay. So that maybe this is the first step, no? And I think I'm very happy that the President started talking about this para mapag-usapan natin na magkaroon ng... Ito ba yung congressman na na-issue kay Ivana Alawi? Tama ba po? Siya ba yun? Parang siya, no? Sense of validation and accountability and transparency sa lahat ng mga programa. Kasi alam naman po natin, yan ang nagiging source ng malaking corruption. And so, kung gagawan po natin ng sistema yan at maging transparent, makita ng buong sambayan ng Pilipino, siguro mababawasan talaga ang corruption dito sa ating bansa. Pero dapat inilalabas din to. No, inilalabas to ng etong tinutumbok ni Toby Tiangco na na yung sa 77. Mukhang hindi na rin nakapagpigil pala itong si Kong Toby Tiangco at isiniwalat niya yung 777. Oo. Pito-pito. 777. Pito-pito. Sabi po ni Kong Toby Tiangco, tumanggap daw po na mahigit 20 milyong pisong halaga ng ayuda ang sumasama daw po kay Speaker Martin Romualdez sa pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noon po nakaraang taon, ang hamon niya sa mga miyembro ng mambabatas sa 19th Congress, pabulaanan ng kanyang revelasyon sa pamamagitan daw po ng pagpapakita ng mensahe. Natanggap na mga ito ukol sa nasabing pondo. Meron daw mga text message. May boses ba yan? Pakinggan niya natin si Kong Toby. Sige. Kong Toby, ano masasabi mo? Di ba, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako ngayon, kung sinong congressman ang bagong pagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo Grabe. Ayun. Pero shoutout kay Kong Marcoleta. Antayin namin to na pag-usapan mo tong issue na to. Okay na, eto na, mapunta na tayo dito. Dito muna tayo sa pinangalanan ni Chis Escudero na si Saldico nga ang nasa likod ng demolition jobs para sa kanya. Pinangalanan na ni SP Chis Escudero ang posibleng may pakana umano ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannity. Yan. May suspetsya na si SP Cheese sa umano'y nasa likod ng demolition job. Pagtapos nito, papakita ko po yung video na sagot ni Saldico mapatungkol dito sa sinabi ni Chis Escudero at itinuro si Lisa Araneta Marcos. Pablaban sa kanya. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Saldico ito. Una nang lumitaw ang isang CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa exclusive Politico report, kasagsagan daw yon ng bycam at katunayan, holiday pa ng bumisitang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Laking pera nun. Ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues,
Wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Sinusubukan pa ng bilyonaryo. Nagkakalabasan na ho, kaya pala ha. Ito na yung mga dahilan ng pagkawala ni Saldico dyan. Yung news channel kumuha ng reaksyon mula kay Ko. Pero base sa House Records, December 2024 nang magsumite siya ng resignation letter kay Speaker Romualdez dahil sa umano'y health concerns. Una na ring sinabi ni SP Cheese na hindi lang 142 billion ang realignments sa 2025 budget, kundi pumapalo ng lagpas 600 billion pesos. Nako. Pagdating sa BICAM meetings, sinabi ng politico.com.ph na naging dominant si Escudero sa proceedings, dahilan para ma-elbow si dating Finance Committee Chair at Senador Grace Poe. Unfair insinuation naman ang turing ni Escudero sa mga paratang. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. May paglilinaw naman ng House. We are focused on our job. The House's job is to advocate for and pass law. Alam mo, si Risa Ontiveros maguguluta ka na din. And not start any black propaganda against anyone. Ngayon, black propaganda naman. Direktang tinanggi ni Attorney Princess Abante ang akusasyon. Pero anya, wala pa siyang info sa issue. Mapa-House man o Senado, may nagmamanhid. Grabe, no? So, yun pala yung dahilan ng pagkawala ni Saldico. At hindi ko na ipapanood sa inyo. Alam nyo kasi ganito yan. Yung pagiging tapang-tapangan ni Marcos Jr. kamakailan lang sa SONA, may purpose pala. Nanaginip kasi ako. Ganito kasi yun. Kaya sinasabi ni Marcos Jr. na bubusisiin niya ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na dito sa may budget ng flood control or sa may BICAM report, ganyan. Lahat yan, lahat ng budget bubusisiin. Ganito pala yung sistema. Kunwari, magtatrabaho na si Marcos Jr. Panaginip to ha. At parang kapag nagtrabaho siya at inimbestigahan niya yung mga budget, may lilitaw ng mga tao dyan. Merong mga congressman, merong mga senador, isa na nga dyan si Chis Escudero at si Senator Villanueva. So yan dalawa na yan. Ewan ko kung may susunod pa doon, di ko alam ha. Pero yun na nga. Ngayon, etong House, gumagawa rin ng aksyon na kunwari ay ilalahad nila sa madlang people yung pag-uusap patungkol sa budget. Parang ibubulgar nila. Pero, kagaya nga ng sinabi ni Toby Tiangco, na ibubulgar nyo nga yung usapan, pero yung secret forum na kayo na ilang tao lang ang nandun, ba't ayaw nyong ibulgar? Sa madaling salita mga kaibigan, yung sinabi ni Marcos Jr. sa SONA at yung ginagawa ni Martin Romualdez at yung issue kay Chis Escudero ay talagang magkakarugtong. At palabas na naman ito ng magpinsan ng Martin Romualdez at Marcos Jr. Dahil nga sa sunod-sunod na bagyo sa bansang Pilipinas, dahil nga sa sunod-sunod na checkmate sa administrasyong Marcos, talagang napuna din nila na sobra na nga bumaba ang tiwala ng mga Pilipino kay Marcos Jr. Dahil nga dito sa pinagyabang niya dati na meron tayong 5,500 na flood control na merong budget di umano, sabi ni Ted Pailon, na nagkakahalaga ng 1 trillion mahigit
Diba? 1 trillion pesos mahigit na budget. So ngayon nung lumabas na to, eto na nga, no, kaagad na agad inaksyonan ni Marcos at isinama nga sa SONA. At isinama din ni Martin Romualdez nung naitalaga ulit siya bilang speaker. So eto na nga. Eto na yung video na sinasabi ko. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nilang taong bayan, hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Kung nagagawa niya po yan. Sasagutin mo, wala ka na nga. Sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 o 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami magmi-meeting ho kami ng APRO, we will have a more detailed for this answer. Pero dahil po... Yan na, ito Isa si Senator Villanueva ang tumaligsa rito. Kaya ang nangyayari, dalawa sila ni Chis Escudero ang dinidemolition job ngayon. Kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Baktay. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Paktay! Tama nga naman yun. No? Isang Dracula na sumisip-sip ng dugo. Ang pinagbantay mo sa sandamukal na dugo. Di naubos yun. So parang pera lang yan. Si magnanakaw, si gahaman sa pera, si masilaw sa pera, pinagbantay ng kaban ng bayan. Ang daming pera dun. Magnanakaw siya. Kesyo silaw siya sa pera. Kesyo gahaman siya sa pera. Ubos ang kaban ng bayan. Ang tanong, asan na si Zaldico? Ito pa pinakamalupit dyan. Dalawa sila ni Martin Romualdez. Bakit parang kinakabahan na si Martin Romualdez ngayon? At bakit parang pinatahimik or hindi naman pinatahimik? Buhay pa naman si Zaldico. Bakit parang tawag dito hindi na nagpaparamdam si Zaldico ngayon? Anong meron? Eto, malinaw na malinaw, no? Nakesyo mag-focus kayo sa impeachment, pagpukusan nyo sana rin to. Sa tutusin lang, sinabi na ng presidente ni Bongbong Marcos na nangyaring guni-guni lamang ang 5,500 na flood control.
So dapat palang, ngayon palang aksyonan na yung kaya inaantay namin yung mga bagong halal na mga senador dyan ay galaw-galaw, wag puro impeachment. Lalong-lalo na yan si Kiko at si Bam Aquino. Nakakahalal lang sa kanila ng taong bayan. Sige, sabihin na natin ng taong bayan. Pero impeachment ang inaatupag nila ngayon. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines. Patay. Linaw-linaw niyan. Meron pa ba tayo isa? Wala na pala. Oh, grabe, no? So ngayon, kaya napapaisip tayo na bakit lumalabas ang issue kay Villanueva at kay Chis Escudero. Dahil si Chis Escudero, sinunod niya ang kautusan ng Supreme Court. So maraming nagalit, lalong-lalo na ang Congress. Si Villanueva, binanatan niya pala etong si Saldico. So kaya nagalit at nadamay si Villanueva. Pero ito talaga po, no? Grabe, kapag ikaw talaga ay hindi nakuha ng mga anti-Duterte at hindi mo nasunod ang gusto nila, ganito ang gagawin sa'yo. At marami nang sinampulan sila. Si Pastor pa lang, ang SMNI pa lang, si Pangulong Duterte, si Bantag, si Tebes. Ngayon, si Chis Escudero, si Villanueva at siyempre si Vice President Sara Duterte. At may mga susunod pa dyan. Yan ang abangan natin. So hinahanap nyo yung video kay Lisa Araneta Marcos na tinuro ni Saldico? Abangan nyo sa susunod na video. So yan mga banateros, mga kabiyayan, nung may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin mapatungkol dito sa budget at dito sa demolition job kay Chis Escudero at dito sa mga nabunyag at nagpatotoo at nagpalakas sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte noon na 2 tao lang ang umahawak ng budget ng Pilipinas. So i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.